Magandang negosyo na pwede mong simulan. Nag-iisip ka ba ng magandang negosyo na pwede mong simulan? Kung gusto mong malaman ang magandang negosyo na nais mong simulan, halika, tapusin mo ang kwento na to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa na entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago tayo magpatuloy, may kwento muna ako. Nung ako po'y nag-decide na magnegosyo dun sa aking pangalawang pag-uwi, dahil nga po wala akong alam, nung ako po ay nag-decide na magnegosyo dun sa aking pangalawang pag-uwi galing ng Dubai, ay sabi ko nga po wala akong idea nung mga panahon na yon. Pero dahil nga po maraming tao ang nagbanggit sa akin na mag-bakery ako, so yun na lang po yung nasimulan ko. Pero sa pagpapatuloy po nung experience ko habang ako'y nagninegosyo at sa dami ng problemang kinaharap ko, doon ko po natutunan yung mga pwede pa palang gawin or simulan kung gusto mong magnegosyo. At dahil din po sa mga problemang na-experience ko nung mga unang buwan hanggang unang 6 na buwan ko po sa pagbe-bakery, ay talaga naman pong sobrang hirap. Dahil nung naka 1 week na po kami sa pagtitinapay, yung baker ko po ay hindi na gumigising ng maaga. Dahil po sa kagustuhan kong maipagpatuloy yung bakery, so ako na po ang gumagawa ng paraan. Lahat po nung mga kakulangan ng baker ko, ako na po ang gumagawa para po magtuloy-tuloy po yung negosyo. At dahil nga po, isa sa naging dahilan ko bago ako magsimula, kahit na anong mangyari, tatapusin ko po yung negosyo na simulan ko. So yung mga naging problema ko po noon hindi na po gumigising na maaga yung baker ko at kailangan po namin na magtinda ng 5 a.m. ng umaga para sa pandesal. Ako na po ang gumigising na maaga, nagsasalang po ako ng pandesal, luto, benta. So ako po mag-isa muna hanggang sa lumabas po yung aking asawa. So hindi po talaga naging madali kasi unang-una po do'n po sa trabaho ko sa ibang bansa, kahit na mainit do'n sa lugar, naka-aircon naman po ako. At kung halimbawa lalabas naman po, may sasakyan, so mainit sa labas pero dahil nga po nakakotse or pagkatapos mong mag-drive, papasok ka sa mga mall, malamig po. Pero dito po sa pagbe-bakery, paggising na paggising mo sa umaga o kakaharapin mo, sobrang init po. At dahil nga po hindi rin sanay yung katawan ko sa init, kung ano-ano pong rashes ang tumubo sa katawan ko hanggang sa umabot po ako sa pagpapa-check-up sa derma at sabi po ng derma ko do'n ay kailangan ko daw pong ihinto yung pagbe-bakery dahil hindi daw po akma sa'kin yung sobrang init. Pero sabi ko po sa sarili ko, hindi ko puwedeng ihinto 'to. Nasimulan ko na po, nakagastos na, nailabas ko na po lahat ng uwi kong pera nung mga panahon na yon, hindi man kalakihan. Sabi ko itutuloy ko po. So humanap po ako ng ibang paraan para mapagaling ko yung mga rashes na tumubo sa aking katawan at lumala pa nga ho yun hanggang parang nagtutubig-tubig na. Pero sa awa naman po ng Diyos ay gumaling. Lumipas pa ho ang ilang buwan, lalo na pong tinamad yung baker ko na yon. So, ang ginawa ko na lang po kahit hindi pa gano'n kalakas yung bakery, humanap po ako ng makakatulong niya. Pero hindi pa rin po naging sapat yun dahil bigla na lang din pong hindi pumasok yung pangalawang baker na nakuha ko dahil may problema daw po sa asawa. So, hanggang sa nakahanap po ako ng pangatlong baker na kapalit nung umalis. So, medyo naging okay naman po ng ilang buwan hanggang sa nagpaalam na po yung unang baker. So, yun na naman po, dahil dalawa kami, problema na naman po. Nung mga time na yun, medyo lumalakas na po yung benta namin at meron na po kaming mga customer. So, sabi ko, hanap na naman tayo. Awa naman po ng Diyos, meron siyang pinsan na umalis sa trabaho. Yun po ang naipasok niya as a helper po namin. So, tumagal naman po yun at hanggang sa kinakailangan ko na pong humanap pa ng pangatlo. Yung talagang magkakasama pong tatlong baker. Kasi gumaganda na po yung benta. Sa mga panahon na yon, maraming problema po talaga na sabi ko, pwede pala 'tong gawing negosyo sa mga susunod. At pati rin po yung pagbebenta ng produkto na wala kang puhunan, pwede rin pala. So dun po sa
katagalan nung pagninegosyo ko, may mga natututunan po akong unti-unti na sabi ko, "Puwede pala." So, yun po yung mga naging benepisyo sa'kin ng pagninegosyo sa loob ng isang taon hanggang sa abutin na nga po kami ng ah, 6 na taon sa pagninegosyo. So, kaya naman po, dun sa 6 na taon na yun ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga magandang negosyo na puwede niyong simulan. Magandang negosyo na puwede mong simulan. Unang negosyo po na puwedeng simulan ay mga base sa problema ng mga taong nakararami. Do'n ko po na-realize na may mga problema yung tao na or pangangailangan na wala sa paligid namin or sa community namin at kailangan po nila nung gano'ng solusyon pero wala pong makapag-provide sa kanila. So kung halimbawa, gusto mo magsimula ng negosyo at kaya mong solusyonan yung mga problema nila, puwedeng-puwede niyo pong gawin base po sa mga problema ng mga tao. Sumunod po, yung kung ano yung wala sa area mo. Sa panahon po nung nagsisimula kami dahil tabi-tabi na po halos lahat, ang nakita ko lang po kung bakit umuon na rin po ako sa bakery ay sabi nila, wala daw po masarap na tinapay. Kaya naman po nung unang nagluto kami ng pandesal na recipe nung baker ko, nung unang baker ko, nung natikman ko po na hindi masarap, hindi po kami nagbukas. Kasi nga po, yun yung problema naghahanap yung mga customer ng masarap na tinapay. Kung magbubukas po kami, hindi rin naman masarap, 'wag na lang po. Hindi po 'yun makakatulong sa mga tao. Sumunod, mga negosyong hindi madaling gayahin. Base po sa experience ko rito sa Pilipinas, pagka po ikaw ay nagnegosyo, lalong-lalo na po yung sari-sari store, 'pag nagbukas ka ngayon at nakita nung kapitbahay mo na malakas yung benta mo, sigurado po bukas makalawa gagayahin ka na uli. Tapos pagka malakas na naman yung dun sa kabilang tindahan, gagayahin na naman siya. Halos ganyan po talaga ang senaryo ngayon dito sa Pilipinas. Pagka madali lang gayahin ng negosyo mo, sigurado pong dadami kayo. Tapos magpapababaan kayo ng presyo hanggang sa malugi ang bawat isa sa inyo. Sumunod, yung negosyo na kaya mo pang pagandahin. Halimbawa man po, meron kayong kaparehas or ikaw yung gagaya sa kanila, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong pagandahin yung serbisyo, maganda rin pong negosyo yun para mapalago nyo siya or makapag-convert kayo ng mga customer na talagang magiging loyal sa inyo. Sumunod, yung mga negosyo na kaya mong solusyonan ang problema ng customer mo. Marami pa po kasing problema na nakikita ko na hindi kayang serbisyuhan dito sa atin o solusyonan. Kaya naman po yung iba, sila yung unang-unang umaasenso dahil po sila yung nakakahanap ng solusyon doon sa mga problema ng mga customer. Kagaya po sa ibang bansa na meron silang mga produkto na nakakapagbigay ng madaling trabaho o nakakapagbigay ng aliw sa madaling pamamaraan. Sumunod, yung mga problema na kaya mong solusyonan kapag dumating sa mga customer. Halimbawa na ng kagaya ng mga gadget ngayon, itong cellphone na gamit natin ngayon. Dati po, ang cellphone pantawag lang, pang text, pero ngayon po halos lahat pwede mo nang gamitin. Pwede ka na mag-record ng video, mag-take ng picture, pwede mong pang-browse, pwede kang mag-text, pwede kang tumawag, pwedeng pangkinig ng music. So, halos lahat na po ng pangangailangan ng tao, pwede mo nang gawin sa isang gadget lang. Hindi po kagaya dati, kailangan mo pa ng laptop pagka mag-i-internet ka or kailangan mo pa ng video camera or digital camera kung kailangan mo mag-take ng picture at video. So, yung mga ganun po ba na problema na kailangan ng mga customer. Sumunod, sarili mong brand or produkto. Ang isa pong nakita ko dito sa Pilipinas, gusto po nating magnegosyo, pero ang hinahanap po natin ay yung madali. Kagaya po ng iba, naghahanap sila ng mapa-franchise. Okay naman po yun, wala naman pong masama doon. Kaya lang po, mas maganda kasi kung sarili niyo yung brand, sarili niyo yung produkto na mapapalago ninyo, para kung sumikat man yung brand na yon, at least sarili mo, hindi brand ng ibang tao.
Kaya naman po naniniwala ako na isa sa mga magandang negosyo ay yung galing sa mga problema ng mga tao. Kaya naman po naniniwala ako na isa sa mga magandang gawing negosyo ay yung mga galing sa problema ng mga tao na ikaw ang makakapagbigay ng solusyon or makakapagpadali ng mga buhay nila. Bakit ko ba ito ginagawa? Katulad ninyo dati, wala rin akong alam sa kung anong negosyo ang pwede ko simulan. Kaya ko lang po nalaman ang mga negosyo ito na pwede nyo simulan dahil na rin po sa aking experience sa pagninegosyo. At dahil din po wala akong alam sa pagninegosyo, nauunahan po ako ng takot na magsimula dahil alam kong malulugi lang din po ako. Dahil karamihan po ng negosyo dito ay pare-parehas na, kaya ang nangyayari po ay nagkakahatakan pababa. Ang kalaban kasi natin dito ay ang pare-pares na negosyo na madaling gayahin, kaya ang kadalasang nangyayari ay parehas na nalulugi ang mga negosyo natin. Kaya naman, pag galing sa mga problema ng tao, ang negosyong gagawin natin ay sigurado magtatagumpay ito. At nagpapasalamat po akong muli sa mga taong sumusuporta sa atin sa panonood ng ating mga video. At kung meron po kayong gustong ah, iko- i-topic natin, paki-comment naman po sa ating comment section. At tuloy-tuloy lang po, paki-suportahan po tayo sa ating ginagawang ito. Paki-like and share na rin po ang ating mga video para mas maraming makapanood po at maabot natin yung mga taong gusto magsimula or kasi simula pa lang magnegosyo. Kasi po, kailangan ng Pilipinas ng mga totoong negosyante na magpapaunlad sa ating bansa. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na sinasabi sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa ating Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.